eksena. Pero teka lang, ito si Catwoman, mukhang medyo familiar. Yun o! Ang may pusong Pinay na si Shine Cook pala ang makikosplay ngayong umaga. Meow! Paano na nga ba na-achieve na maging mukang-muka ng cosplayers ang mga characters ginagaya nila? Now, Shine, yan din ang tanong ng marami. Importante kasing magaya o maging kamukhang-kamukha ng cosplayers ang characters na pinoportray nila. Aha! Ako naman po, si Catwoman! Eto na po, kasama ko ako, si Sir Pablo as a Batman! Woo! Tayo naman po, gawin natin ang costume ng mga cosplayer! Sir, ready po ba ka? Ready na tayo kasi ako si Batman at bahala na si Batman! Isa sa pinaka-importanting skill sa paggawa ng detalye ng helmet o Shine, kailangan pantay ang pagkakagupit ha? Malaki rin ang natutulong ng iba't ibang cutting tools tulad nitong angle cutter. Di ba may angle ka na? Opo. Ngayon, kung gusto mong gumawa ng box, di ba, naka-angle na yan eh. May angle rin. Oo, so pwede kang didikit ng gano'n. Yun, di ba? So meron ka ng design. At para sa mga realistic look, Kung gusto mong magkaroon ng parang mechanical look, pwede mo siyang balutan ng gano'n. So, uunahin mo dito sa tulo. Super konti-konti lang po. Yes, so konting-konti ba. Yan, nakadikit na siya. Di ba? Tapos, ayan, magkakaroon na siya ng parang designs. Galing. isa pang technique na ginagawa ni Pablo ang paggamit ng colored rubber foam. Itong si Shine at kanyang mga kasama habang nagkakainit na sa kanilang fight scene. At mukhang may hahabol pa. Oh my! It's the guy who likes warm hugs! Olaf! Arit, di ba? Lahat yan ay resulta ng creativity, imagination, na sinamahan pa ng tiyaga ng ating mga kaaha. Aha!